Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Lester, tambalanista since 2022, mula dito sa Ilagan, Isabela. Avid listener ninyo ako sa podcast. Kayo ang background ko when I am doing household chores. Paborito ko ang segment ng Mahiwagang Burnay kasi relatable. Sumulat ako to share my story na baka sakaling kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. I was a slow learner during grade school. Nasasabihan nga akong bobo ng kapatid ko kasi naka-zero ako sa isang quiz sa math. That was traumatic. Hindi ako mapatahan sa kaiiyak na nanay ko. Kaya pagdating ng high school, I challenged myself to do better and I was able to get better grades. I took BS Accountancy. Nag-review ako for CPA, but when I took the board exam, hindi ako pumasa. Nagtrabaho ako sa 2 companies for more than 6 years. Pero pagkatapos noon, hindi ko na ninais na maging empleyado pa. Nagsimula akong mag-tutor ng high school math sa anak ng kapitbahay namin. Ang sarap sa pakiramdam kapag sinasabi niyang naiintindihan niya ang mga tinuturo ko. Before and during the pandemic, I tutored math online. Hindi madali ang setup pero dahil hangad kong matulungan yung bata na nasa Maynila, I tutored her online from grade 8 to grade 11. It was hard kasi dependent ako sa books niya and minsan, I'd come across lessons na hindi ko naman pinag-aralan dati. Pero the best yung feeling kapag alam kong naituro ko pa din ang maayos at nakakuha siya ng mataas na marka pagkatapos. May mga times pa nga na exempted siya sa finals dahil magaganda na ang scores niya sa quizzes. Sa lahat ng pinagdaanan ko, I have learned 2 things. Una, importante ang patience at determination. Hindi naging madali sa akin ang math in grade school, but there is no reason for me to hate it. Instead, I challenged myself to do better. BS Accountancy pa nga ang tinapos kong kurso at puro numbers yun. Kitang-kita ko din ang kahalagahan ng patience and determination when I tutor. It will be difficult and you will struggle, yes. Pero if you will not give up, matututunan mo din. I think this does not only apply to learning math, but to other areas of our life as well. Pangalawa, success is not defined by your work or the money that you have in your bank account. Tingin ko, kapag masaya ka sa buhay mo, gaano man kasimple yan, successful ka. I chose not to be an employee in some big company. Ang inaasikaso ko ngayon ay yung sari-sari store ng nanay ko na pinatayo namin 25 years ago at yung loading business. On the other hand, I tutor math and accounting. Yun yung gusto kong gawin kaya tingin ko, tagumpay ako sa buhay ko. I am living the life that I like and I am happy. Sa mga kapwa ko tambalanista, never compare yourself to others. Do not allow others to dictate how you should live your life. Huwag kayong magpapaapekto sa mga linyahang, naku, sayang naman. Bakit hindi ka mag-abroad or magtrabaho sa ABC company or mag-asawa na?
Marites na marites ako doon. Oh, kuhang-kuha mo yung linya. Kuhang-kuha ko yung Yung tono. tono, pagkakabigkas, the way you delivered Yes. it. The role is Kuhang-kuha mo. mine, Direk. Yan. Direk. Perfect. Thank you, Direk. It's yours now. Yes, thank you, Direk. Marites na marites, no? Yung pakailamera. Naku, Tsaka effortless. yung pala desisyon. Ganon yun. Ganon yung It's so tono. you. Yes. Yung nagdidesisyon para sa iba. Ayan. Tandaan na when you have the freedom to do what you like, nang hindi nakakasakit ng iba, then you are successful. Salamat tambalan sa pagbasa ng aking sulat. More power and may the good Lord bless you even more. Ang inyong tambalanista, Lester. Ayan. Ang daming lessons na pwedeng matutunan mula sa kwento ni Lester, 'di ba? Yes. Kung ano man 'yon, hindi kanya-kanya na po tayo. Ano kami pa rin mag-iisip? Rewind yun na lang. Rewind nyo na lang, tapos isip-isip kayo. Kapag magkakasama kayo ngayon sa opisina, kayo na mag-discuss, ganyan. Kailangan may moderator. Kailangan i-facilitate pa namin. Charot, diba? Pero ang ganda, no? Sometimes yung mga... Ang dami. Correct ka, yung mga negative things that are happening, minsan naiintindihan natin, bakit kailangan mangyari itong negative na bagay na ito? Bakit ko kailangan makatanggap na negatibong komento? Bakit ko kailangan masaktan ng ganito? Bakit ko kailangan umiyak ng ganito katindi, di ba? Hindi man naiintindihan at that particular moment, pero in time, di ba, God will reveal why. Di ba? Nadadating pala yung panahon, maiintindihan mo, kaya ko pala pinagdaanan yun. Kasi magiging mas determinado pala ako or magiging less tanga pala ako, di ba? Mas mapupuno ako ng wisdom, mas matututo ako, di ba? In the case of Lester, di ba? Yung pagkahamak sa kanya sabi sa kanya na medyo slow siya sa math o may kabubuhan sa math, di ba? Yung pa yung naging dahilan kung bakit nag-take up ng BS Accountancy at ito pang malupit, naging tutor pa ng math, di ba? Alam mo, yung pala yung determinasyon na kailangan lang palang itulak ng kaunti para bumangon. At ipakita sa mundo na teka lang, 'di ba? Kaya ko 'to. Totoo 'yun. Ang ganda ng part na 'yun. Ang ganda ng plot twist na 'yun. Yung tinawag mong bobo sa math, 'di ba? Tutor mo na ngayon, 'di ba? 'Di ba? Nag-BS accountancy pa na super puro na numbers. Ako partner took up business management. So meron lang ako accountancy na parang ilang subjects of accountancy. Talagang only by the grace of God ba't ko na itawid yung mga balance sheet, financial statements, eklabo. Ikaw din, for sure, sa master's part na, kaya diba? hilong-hilong ako, nagsusuka nga ako sa subject na yan. Samahan mo pa ng statistics. Sa truth, diba? Lahat ng anything number related, diba? Kahit nga ngayon kapag halimbawa may mga numbers, parang yung utak namin ni partner, nagko-close. Alam mo yung parang... Umaatras siya ng pusa. Umaatras siya ng 3. In 3, 2, 1, close. Basta may makitang numbers. Pag may numbers na parang, wow, numbers! Oh my gosh, maliban numbers. sa pera. Yes, kaya namin i-compute yan. Basta pera, di ba? So, who would have thought na yung taong takot sa numbers o bobo sa numbers, di ba? Ay isang araw, ang kukunin niyang kurso, puro numbers. Pwede siyang, kung talaga nga, hindi okay yan sa math, hindi ako kukuha ng kursong ng kursong related sa math. Kukuha yan ng, konti lang yung math. O pwede bang walang math dun sa course? Di ba? But no, di ba? Maybe, hindi mo man inamin sa sarili mo, Lester, but in your mind and in your heart, I will show you, 'di ba? Correct. Na hindi ako tanga, hindi ako bobo, 'di ba? Panis ka sa akin ngayon, sabi ni Lester. Nililibre na kita ngayon, ikaw na nangamak sa akin. Nililibre na kita ngayon dahil sa paghihirap ko nang dahil sa numbers o ano. Minsan yung mga ganyang negative things that are happening in our lives, fuel yan para mas dapat sana, no? Instead na ang reaction would be, ay oo nga, tanga ako. Oo, confirm, bobo ako, di ba? Instead na ganun ang reaction, ang mindset would be, ay hindi.
Hindi. Mali ka. 'Di ba? Mali ka sa inaakala mo, 'di ba? Totoo Hindi yun. tama 'yung nararamdaman mo, 'di Diba? ba? Mali ka ng pagkakaakala tungkol sa At akin. marami nang namatay sa maling akala, kaya mag-ingat ka. Charot. Yung mga anong tawag sa ganyang henerasyon yung kala Alam mo lang. O tayo, nung bata tayo. Ganyan tayo. Ano ngayon, Yung- 'di ba? Yung mayabang Yung mayabang na parang may belat pa. Nakakairita mang asar, 'di ba? Yung Yun, ganon. Pero ganon. ang ganda ng mga eksena mo, Lester. Nice Oo 'yun. Alam mo, yun talaga, doon ako na-excite about life, mga kabisyo. Yung plot twists. Ang dami nun. Ang daming plot twist na parang Hindi mo akalain. hindi mo kung akalain kailan. na mangyayari. Yes. Kaya nga, chill ka lang kasi kung yung plot twist na yan ay negative, meron niyang i-reveal na plot twist na positive. May Totoo yan. dadating pala yung twist doon sa dulo. May ganon. Correct ka. Tiwala lang. Magandang itinuturo ni Lester mula sa kanyang kwento, yung perspective na tinatawag, no. POV. Though it's we're but human na matakot sa mga pagkakamali, 'di ba? Sa problema, sa mga challenges. Nakakatakot naman talaga 'yan. Totoo. Pero minsan pag titingnan mo pala talaga, no, magkakaroon ka ng appreciation sa mga challenges natin sa buhay. Bakit? Yung sinabi ni partner, it will fuel us up to Correct. be motivated. That's one thing. Pero but more so, yung mga problema na dumadating sa atin, yung mga challenges na ibinibigay sa atin, mga kaibigan. May lesson po kasi na itinuturo yan. Those lessons, those mistakes, those challenges will prevent similar situation from happening again. Pwedeng Kasi Tagalog. natuto ka na eh. Hindi ko naintindihan. Ang dami mong English. Ang dami ko na nga binasang English. English ka pa ng English. Alam mo si Lester, kasi matalino hindi siya. siya English major. Math yung kinuha niya. So Tagalog lang Hindi tayo. ko kayang sabayan yan. Numbers. Tagalog lang. Ano daw? Kumbaga, iiwasan ka ng pagkakamaling yun na gawin ulit sa susunod. Tama. Diba kasi nagkamali ka na eh. Diba, paano kung hindi ka nagkamali? Hindi mo makukuha Hindi mo yung lesson. matututunan. Tendency is magkakaroon ka ulit ng pagkakamali sa mga susunod na pagkakataon. Correct. Diba? So pag naintindihan pala natin yung mga failure na ganyan, yung mga challenges na yan, magiging mas maingat tayo eh. Yes. Sa galaw natin, sa decision making natin, at sa kung ano mga bagay na darating sa buhay natin, mas magiging maingat ka na kasi natuto ka na. Alam mo, ang galing-galing talaga natin, Oo partner. naman. Tapos pag tayo na, yung tunay na buhay, Oo. hindi natin ma-apply. Ang galing-galing natin ang plastic naman. natin, partner. Hindi plastic, hipokrita. Kung maka-advise, ang galing-galing talaga. Pag nakikinig ako sa partner, parang, grabe, ang galing niya. Di ba? Pero tayong dalawa in real life, pag may mga pagsubok na, Oo. hindi nakikita yung goodness. Pero pwede. Yun naman yung sinasabi Yes. natin, di ba? I mean, it's but normal na makitaan mo ng negativity lahat. Di ba? Pero pwede mo makitaan ng, ano ba yung matututunan ko? Totoo Ano ba yung yun. lesson dito? Ano ba yung itinuturo sa akin dito? Yun yung pwede mong balasahin. Yan. Diba, kumbaga sa baraha, nakikita mo lagi yung likod. Diba, yung kulay pula, ano ba? Yung mga Black. black Oo. or pula. Pero pag biniligtad mo pala, di ba, may sorpresa na naghihintay sa'yo. Uy, Tama. ano pala to? 4 spades pala to. 4 flowers pala to. So, ibig sabihin, meron kang panibagong madidiscover. Hindi puro red na nakikita mo pag nakita mo yung nakalatag yung mga baraha. Hindi isang kulay, maraming variation yan. At ang corny ng life kung Yes. isang kulay lang. So Correct. yung mga sinasabi nating iba't ibang klase ng kulay, yan yung mga pagsubok. Oo. 'Di ba? Yan yung mga plot twist, Correct 'di ba, ka. na sinasabi. Totoo yun na. Pag binalasa mo pala yung baraha, tapos pag binaligtad mo sila, ang gandang tingnan, di ba? Samot-sari siya. Correct, Parang diba? ganun ang buhay. So change that Ganyan. perspective. Huwag mong titingnan yung baraha sa isa likod lang. Pag binaligtad mo yan, ang daming kwento mong mabubuo. Tsaka paano ka magbabaraha kung nakatalikod lagi, Oh, 'di ba? diba? Munta Tanga lang nga. din. And it's your choice. Choice mo 'yon. Oo, kung lalaroin mo ang baraha na nakataob. Nakataob lang. Ayoko nang tingnan yung ibang aspeto, negative na. Oo. Hindi pwede naman, pero bunta nga ka nun, 'di ba? Pero pwede mong tingnan isa-isa, bubuksan Yes. mo isa-isa yung baraha. Ay, pede pala ito. Maganda Ay, pala mas laruin maganda yung, pala yung tong king and correct, queen. 'di ba? Ganun. Tsaka pwede mong alisin yung mga hindi mo kailangan eh. Yes. Diba?
Ganyan. So ganun ang buhay. It's all a matter of perspective, mga kaibigan. Yun yung tinuturo ni Lester. Ano yung perspective? The definition of success. It's just perspective, Correct, mga kaibigan. Gusto ko din yan, partner. Yung Yes, sinabi niya tungkol sa definition ng success. Hindi mo pwedeng sabihin na successful ang isang taong mayaman. Hindi mo pwedeng, of course, successful sa parte na yun. Kung ang definition niya ng success ay marami siyang pera, edi very good, successful siya. Correct. Pero kung ang definition mo ng success is kahit hindi ka mayaman pero yung heart mo ay puno, masaya ka sa ginagawa mo, sa saktong meron ka, 'di ba? Eh di successful ka din. Totoo 'Di ba? yun. Iba't iba po tayo ng definition ng success. Wag mong hahayaan na ibang tao yung mag-define ng success for you. Correct. Ay, hindi ka nakapag-asawa, naku, hindi ka successful. Ay, isa lang ang naging jowa, hindi ka successful. Ay, wala kang Totoo negosyo, yun. hindi ka successful. Walang ganon. Yung masasabihan mo ng ganon, hampasin mo ng ano ba pwede mahampas? Christmas tree ng mall. Para malaki. Marami-rami yun. Sa true. Marami pa nakasabit, Correct. mabibigat din. Oo, para Nako. makuryente na din ang Christmas lights. Pero totoo, 'di ba? Yung definition po ng success ay iba-iba. Correct. It's subjective. Oo, depende sa tao. Depende Oo. sa iyo, depende sa gusto mo, depende sa goal mo. Ano kasi tayo, mga kaibigan, normally yung isip natin ay dictated ng society. Correct. Totoo yan. Kung inaakala ng marami na normal, yun din yung susundin natin. Pero hindi Tama. sa lahat ng pagkakataon ganon. Correct. Diba? So Pero kung ikaw naman ay partner, hindi naman natin i-judge yung diniktahan ng society at gusto nila yon. Ibig Oo. sabihin, kung ang society o ang sinasabi environment, ang Oo. sinasabi ng karamihan dapat maging mayaman para sabihing successful ka. At gusto mong sundin yun, walang Wala masama ding din masama doon. doon. Pautang na lang para hindi ka na talaga masama. para walang issue. Ganon. Para wala kaming masabing kung sa ano. True, oo. Para hindi ka namin siraan, ganyan. Okay din yun. Pero Oo. okay din na hindi kailangan kung ano yung sabihin ng karamihan o ano sabihin ng paligid ay Oo. kung successful ka sa sarili mong sa tingin mo nahanap mo yung pag-ibig sa ibang paraan, hindi successful ka. Hindi Correct. pwedeng diktahan na ay mahirap yung pinakasalan. Oo. Ay, walang kotse yung asawa. Correct, 'di ba? Hindi shala. Hindi ganon. Hindi kanila pwedeng sabihin hindi ka successful porke wala kang kotse. Tama. Ganon. Ganon. Kasi iba-iba po tayo ng definition ng success. Tama. Salamat sa iyo, Lester, for sharing your story. Sige, pag-uusapan pa to sa podcast. This Ayan. portion was brought to you by Sa tambalan, Correct. naka-podcast Hindi, pa. nakakatuwa kasi yung gano'n eh. Yung madami kasi taong ang definition nila ng success, yung kapag na-promote, successful siya kasi na-promote siya eh. Pero alam mo, kahit hindi ka na-promote, successful ka pa rin in your own way. Meron kang sariling kaligayahan, meron kang sariling victories, 'di ba? Kanya-kanya pati ng victory. Ang victory ng isa hindi victory ng isa, 'di ba? Kumpara sa victory na yung masagot ka ng nililigawan mo. Victory talaga 'yun. Successful ka din doon, 'di ba? Napakagandang yung ini-impart na kwento niya or lessons na binibigay sa atin ni Lester. Yes, aminin natin, mga kaibigan, 'di ba, sa mga kaibigan natin, tingnan mo, sabihin nila, congratulations, napaka-successful mo talaga kasi bumili ka ng sasakyan. 'Di ba, congratulations, napaka-successful kasi nakapagpatayo ka ng magandang bahay. Kasi yun yung yun yung tinuro sa atin ng society. Na kapag tumanda ka at nagkaroon ka ng magarang kotse at nakapagpatayo ka ng bahay, Yan. ang definition ng ang description sa iyo ay successful na tao. Pero yes din naman ha. Oo, I mean, yes, in a way. totoo din naman Yun yun. yung sinasabi nating karaniwan. Karaniwan. Oo, correct. Norm. Yes. Pero hindi mo laging iti-template o hindi mo laging ipapackage na ganun. Kasi may mga taong successful na walang kotse. May mga taong successful na hindi magara ang bahay. Correct, totoo. Pero successful sila. Successful Maaring ang success nila is their family lives. May mga ganun, 'di ba, na hindi sila mayaman, kahit isang tuka sila, pero ang tatalino ng mga anak nila, 'di ba? Correct. Nabibigyan niya ng sobra-sobrang oras, 'di ba? Successful din naman yung taong ang dami nilang pera, kahit wala sila masyadong panahon para sa kanilang mga anak, 'di ba? Totoo. Iba-iba yung definition ng success. Don't let other people dictate, 'di ba? Your success for you. Yun yung sinasabi ni Lester.
Totoo. Tsaka marami tayong mga kwentong hindi alam tungkol sa isang tao para masabi nating successful or hindi yung Correct, taong yun. totoo. Hindi natin alam yung kwento eh. Isang Oo. aspeto lang ang nakikita natin o yung aspetong nakikita lang natin sa opisina o yung aspetong nakikita lang natin sa social media. Kaya nga 'di ba yung Yes. sinasabi natin, do not believe everything that you see on social media. Hindi Yes. lahat po ng tunay na masaya ay talagang masaya sa tunay na buhay. Yun talaga yung katotohanan. Meron pong kwento behind all those photos and posts and captions. Oo. Ganun. There's this story that I will share with you mga kaibigan. Ano, background music ba tayong malungkot? Kakantagan Ako ikaw na na lang. lang. Merong dalawang magkaibigan. Si Juan at si John. Totoo bang kwento to? Ito na naman tayo lakas baka invento lagi eh. Oh, sige, sige. Araw-araw. Share mo na yung kwento mo, go. Oo. Batchmates sila. Graduate Sino from the na same naman tong school. sinusplok natin? Sino na naman tong sinusplok natin, mga kaibigan natin? oo. Tapos, Graduate sila from the same school. okay. Nagkaroon ng reunion. So nagkita sila, sabi niya, "Oy pre, kumusta ka na?" Sabi nung isa, "Eto, napaka-successful ko na. Oo, nakapagpatayo na ako ng sarili kong bahay. Meron na rin akong sariling sasakyan. Yan. May driver pa. Inihatid nga ako sa reunion natin. Yan. Napaka-successful ko." Tinanong niya pabalik, "O ikaw, kumusta ka naman?" "Eto, nagpe-perform as clown." Sabi nung isa. "Ano ba yan, pre?" Sabi niya ganyan. "Dapat tinan mo ako, manager na. Diba, ikaw nagpe-perform ka pa rin as clown." Yan. Tinanong nung clown yung batchmate niya, "Magkano ba sweldo mo?" Ayun na, Kumikita, nagkatanungan na po, guys. Kumikita ako ng 35,000 bilang manager. Aha. Oo, may 35,000 daw buwan-buwan. Eh ikaw, tingnan mo. Di ba hindi ka manager, nagpe-perform ka as clown. Magkano bang kinikita mo? Magkano bang kitaan dyan? Sabi nung clown. 2,000, minsan 3,000, pero depende. 3,000 lang ang kita mo? Grabe naman. Oo. Oo. Kaya lang yung 3,000, tumutuhog kasi ako ng 3 events sa isang araw. Oo. O panis. O ano. May mga araw na walang event. Pero, sabi niya, pag Friday, Saturday, at Sunday, mahina na yung 2 events. So, kwentahin mo, partner. O average is 2. Ito na nga, kaya Friday, hawak ko na yung Saturday, phone. Sunday. So, 6 per week. Magkano ulit? Ano? 3,000 as pagpalagay natin. 3,000. 2,000 na lang, 2,000. O sige, 2K. Para wag Doon na tayo sa masyadong... mababa. Baka sabihin Oo. mayabang sa Oo. 3,000. So, 2,000, tas tumutuhog in a day. Oo. ng 3 events. 6 a week, bale. Hindi, ilan ang events in a week? 2. Hindi, 2 per day. For 2 per day. So, 4,000 per day. Oo. 6,000 ay ilang days in a Friday, week? Saturday, Sunday. Kasi 3 days. weekend, Oh. weekend So, doon. 12,000 12,000 times 4 times weeks. 4.